Magandang gabi po sa ating lahat at purihin po ang ating Panginoon sa kanyang pagbantay at paggabay sa atin. At ngayon ay umabot na naman tayo sa kalagitnaan ng isang linggo. At sa gabing ito, akin ko po kayo ini-invite na nawa tayo ay makinig sa salita ng ating Panginoon at welcome ko din po kayo sa ating Zoom sa mga nanonood at nag-join. At sa gabing ito, tayo po ay pangunahan ni Tatay Marsing. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay magawitan ng ating opening song at opening prayer naman po na ipagkakaloob sa atin ni Sister Tricia, kung okay lang po sa kanya. At bago po natin mapapakinggan ang ating tagapagsalita sa gabing ito, tayo po muna ay makakapakinig ng tanging bilang na magmumula po sa buko family. At ngayon po, tayo na po mag-awitan ng ating opening song. Let us pray. Ama naming banal na ang tahanan niyo po ay nasa kaitasan ng langit. Maraming salamat po sa inyo pong pagpapala sa amin sa araw po na ito, sa pagbigay niyo po sa amin ng buhay, kalakasan at sa pag-ingat niyo po sa pagkakataon po na kami po muli ay
tipon-tipon upang makapanalangin at makapag-aral po ng inyong banal na salita. Nawa po samahan po ang inyong speaker na ma-deliver niyo po na maayos ang salita. Patulungan niyo rin po kami na matanggap po nawa namin ito at magsilbing po inspirasyon at patuloy na magkaroon kami ng kalakasan sa pananampalataya upang sa ganun ay maging handa kami po sa pagdating ni Kristo sa pangalawang pagdating at nawa po ay patawarin niyo kami, Ama, sa mga pagkulang pagkasala. Thank you so much, Father, sa inyo pong pakikinig sa amin dinangin sa banal na pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Maraming salamat sa napakagandang awit na ating narinig at ngayon po akin na pong ibibigay sa ating tagapagsalita ang oras.
Magandang gabi sa lahat at happy midweek. No? Sa gabing ito, tayo ay basa ng page ng chapter 30 ng aklat na prayer. No? Ang title ay The Lord's Prayer. So ang topic na ito, ang chapter na ito ay nahati sa ilang mga subtopics, no? Kaya ating simulan sa unang subtopic. Sabi dito, after this manner. So kung ating basahin, no? Natin sabi dito, the Lord's Prayer was twice given by the Savior. First to the multitude in the mount in the Sermon on the Mount, and again some months later to the disciples alone. So nung na separate ang mga disciples, hindi sila nagkasama ni Jesus, at saka bumalik sila. Nadatna nila si Jesus na naga-pray. No? Kasi ito naman ang ugali ni Jesus na palagi siyang naga-pray, pakipag-communion sa Diyos, no? So, sabi dito, he continued praying aloud. So, parang hindi sila napansin ni Jesus, patuloy siya nag-pray, no? Na malakas ang pagka-pray niya. Sabi niya, the Savior's face was irradiated with a celestial brightness. So para lumiwanag yung mukha ni Jesus, no? So para siyang nasa presensya, no, ng unseen, at saka mayroong living power sa kanyang mga salita, at parang nakipag-usap siya sa Diyos, no? So sabi dito, the hearts of the listening disciples were deeply moved, no? So yung prayer ni Kristo na kapag-move ng mga puso ng kanya mga disciples, no? So nakita din nila na palagi siyang yung sabi dito, they had marked how often he spent long hours in solitude in communion with his Father. His days were passed in ministry to the crowds that pressed upon him, and unveiling the treacherous sophistry of the rabbis, and this incessant labor often left him so utterly wearied that his mother and brothers and even the disciples had feared that his life would be sacrificed. So nakita ng sa gawain ni Christ, no? Palagi siyang pagod, at sa yung concern ng kanyang ina, mga kapatid at ng mga disciples, baka ma-sacrifice na yung buhay niya. Pero sabi dito, but as he returned from the hours of prayer that closed the toilsome day, they marked the look of peace upon his face and sense of refreshment that seemed to pervade his presence. So pero nung bumalik siya galing sa panalangin, nakita nila ang yung kapayapaan sa kanya mukha, at parang refreshed siya. So parang walang sa kanya, walang epekto sa kanya ang pagod sa araw ng kanyang paggawa. So kaya ang kanyang mga yung mga disciples, nung natapos na si Jesus, no, nung pagdating lang na nag-pray si Jesus, nung natapos siya, convicted sila, at saka sabi nila, Lord, teach us to pray. No, so kasi siguro sa kanilang sarili, parang hindi yung prayer nila hindi katulad ng prayer ni Christ na nakapag-move ng mga puso, no? So si Jesus nagbigay sa kanila ng hindi bago na form of prayer,
Kung di, sabi dito na dapat intindihin nila yung mga sinabi nila niya sa kanila at kasi may malalim na kahulugan yung tinuro niyang prayer, no? Pero sabi dito, the Savior does not however restrict us to the use of these exact words, no? So ibig sabihin, yung prayer, yung Lord's Prayer na ibinigay niya, hindi naman dapat na i-memorize natin, dapat ating intindihin, no? At saka kung ano ang para sa atin maging pattern, no, na ating susundin. Hindi na kailangan na i-memorize natin kung ano ang kuan at saka ibalik-balik, no. So so itong binigay ni Jesus na Lord's Prayer ay sample din para sa atin, no, pattern. At saka sabi dito sa unahan, sabi niya, we are taught to come to God with our tribute of thanksgiving. So, unang-una, sa ating mga panalangin, yung tinuturuan tayo ni Kristo na lumapit tayo sa Diyos na may pagpasalamat. So, pangalawang punto, sabi niya, to make known our wants. So, ipaalam natin sa Panginoon, although alam naman ng Panginoon, pero dapat natin sa Panginoon yung mga kinakailangan natin. Tsaka sabi niya to confess our sins, no? So i-confess natin yung mga kasalanan natin sa Panginoon. At saka sabi dito to claim His mercy in accordance with this promise. So i-claim natin yung mercy ng Panginoon ayon sa kanyang promise sa atin. So yan ang first subtopic, no? Yung second subtopic sabi niya, when ye pray, say our Father. So dito, tinuturoan tayo ni Jesus na tawagin natin yung kanyang Ama na atin ring Ama, no? So sa pamamagitan nito, tayo ay welcome as members of the family of God. Na sa unang mga salita sa pag-approach natin sa Diyos ay may assurance na tayo ng ating divine relationship sa Kanya, sa pagtawag natin sa Kanya na Father, no? So, yan ang tinuro ni Jesus na i-approach natin ang Panginoon sa pangalan na ito, our Father. Ito ay isang announcement ng wonderful na katotohanan na puno ng encouragement at comfort na ang Diyos ay nagmamahal sa atin kagaya ng pagmamahal niya sa kanyang anak. So, sabi dito, the world that Satan has claimed and has rolled over with cruel tyranny, the Son of God has, by one vast achievement, encircled in His love and connected again with the throne of Jehovah. So, ang sanlibutan na inaangkin ni Satanas at siya ang naga-roll, sabi dito, with cruel tyranny, sa pamagitan ng ginawa ng anak ng Diyos sa ginawa ni Kristo, so naibalik, naidugtong muli sa trono ng Panginoon. Mga angels, the cherubims and seraphims, and the unnumbered host of all the unfallen world sang anthems of praise to God and the Lamb when the triumph was assured. So nang nagawa na ni Kristo yung kanyang ginawa at saka assured na ang panalo, no, ng plano ng Panginoon na i-redeem ang mga tao, sabi dito, yung mga angels at saka unfallen world, nag-aawit sila with the song of triumph. So kaya sabi dito,
lalo tayong mag-rejoice, no? Kasi nabuksan na ang daan ng salvation para sa atin. At saka ito ang sabi dito na we are the objects of His amazing love. No? So kaya hindi na tayo dapat mag-doubt, no? At magiging uncertain dahil tayo ay ano na ng Panginoon, no? Tinubos na ng Panginoon. At saka mayroon tayong advocate, no? Sabi doon sa 1 Timothy 2:5, mayroon tayong advocate si Jesus Christ, no? Doon sa most holy place sa heavenly sanctuary. So ngayon, hindi na tayo iba kundi mga anak na tayo ng Diyos. At kung anak, tayo ay mga heirs o tagapagmana and joint heirs with Christ. No, dahil tinatawag na natin ang Ama ni Christ na ating Ama rin. So si Kristo ay hindi na mahiya na angkinin tayo na kapatid, no? So So sabi dito, the perception of God's love works the renunciation of selfishness. So kung ma-perceive natin, maintindihan natin mabuti yung pag-ibig ng Panginoon, siya ang nagagawa ng renunciation na ma-renounce natin ang selfishness. So sa pamagitan ng pagtawag natin sa Diyos na ating Ama, ay ni-recognize natin ang lahat ng kanyang mga anak bilang mga kapatid. Sabi niya, we are all part of the great web of humanity. No, iisa tayo sa great web of humanity. All members of one family. Lahat tayo member ng isang family, the family of God, no? So sa ating mga petisyon, kailangan i-include din natin yung ating mga neighbors, no? Kasama natin. Kasi sabi niya, no one prays aright who seeks blessing for himself alone. So kasi walang makapag-pray ng right kung ang ating we are only after for our own blessings, no? So dapat isali rin natin yung mga kapwa natin. So sabi niya, the infinite God said Jesus makes it your privilege to approach Him by the name of the Father. So, nagiging privilege natin, no, na ma-approach natin ang Ama, no? So, dapat maintindihan natin ang lahat kung ano ang ibig sabihin. At saka sabi niya, no earthly parent ever pleaded so earnestly with an erring child as he who made you pleads with the transgressor. So kung gaano ang pag-plead ng ating tagapagligtas sa mga transgressor, so dapat din natin, no, na tayo man mag-plead para sa kanila, no, na maibalik natin sila sa Panginoon. So, sabi dito sa baba, but if you call God your Father, you acknowledge yourselves His children, to be guided by His wisdom, and to be obedient in all things, knowing that His love is changeless. No, kung tawagin natin ang Diyos na ating Ama, kinikalala natin ang ating sarili na kanyang mga anak, na mag-guide ng kanyang wisdom at magiging masunurin sa lahat ng bagay, no? Sa nalaman natin na ang kanyang pag-ibig ay walang pagbabago, no? So tanggapin natin ang kanyang plano para sa ating buhay. Sabi niya, as children of God, you will hold His honor, His character, His family, His work,
as the objects of your highest interest. So sabi dito, as bilang mga anak ng Diyos, no? Paghawakan natin yung kanyang honor, ang kanyang karakter, kanyang family, ang kanyang gawain. Yan ang object ng ating ng pinakataas natin na interest, no? Magiging joy natin na ma-recognize natin ang relasyon natin sa Ama at sa bawat member ng kanyang family. O, dapat tayo mag-rejoice, no? Sa paggawa, kung gaano man kahambol, basta ito ay maka-glorify sa Kanya, no? At saka makatulong sa ating kapwa, no? Sabi niya, Our Father which art in heaven, no? Sabi niya, He to whom Christ bids us look as our Father is in the heaven. So, siya na sinasabi ni Kristo na doon tayo makaano sa Kanya, nakatutok palagi sa Kanya ay nasa langit, no? Yung Ama natin na nasa langit, no? Siya ang may sa atin, no? So sa kanyang hindi tayo matakot dahil tayo ay sa kanya, naka-trust sa kanya. So ang sunod na subtopic, sabi dito, hallowed be thy name, no? To hallow the name of the Lord, it requires that the words in which we speak of the Supreme Being be uttered in reverence. So, sabi niya, kung gusto nating mahalo ang pangalan ng Panginoon o ano ang kuan sa Tagalog, hindi ko para ma-sanctify natin ang pangalan ng Panginoon, kailangan na ang bawat salita na ating masabi tungkol sa Supreme Being dapat ay masabi natin with reverence, no? May paggalang. Sabi sa Psalms 111 verse 9, holy and reverent is His name, no? So we are never in any manner to treat lightly the titles or appellations of the deity, no? So hindi natin pwede ibaling walang halaga yung mga titles ng deity o ng Panginoon. Kasi sa ating prayer, sabi dito, pumapasok tayo sa audience chamber of the Most High, no? And we should come before Him with holy awe. So, nakikipag-usap tayo sa Panginoon. So, dapat lumapit tayo sa Kanya na may paggalang. No? Sabi niya, even the angels veiled their faces in His presence. No, yung mga angels ay nakatakip yung kanilang mga mukha sa presensya ng Panginoon dahil siya ay banal. So ano pa kaya tayo na tao lamang, no? So dapat ibigay natin ang buong buong respect natin, ang buong reverence sa Panginoon. Sabi niya, but to hallow the name of the Lord means much more than this. So para mahalo natin yung pangalan ng Panginoon, mas mahigit pa, no? Sabi niya, we may like the Jews in Christ's day manifest the greatest outward reverence for God and yet profane His name continually. So baka maging pareho tayo ng mga Hudyo na kahit na sa araw-araw pinapakita nila ang reverence nila sa Panginoon, pero palagi nilang pinoprofane, no, ang pangalan niya. Sabi niya, the name of the Lord is merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth, forgiving iniquity and transgression and sin. So maaari siguro na mapakita natin ang reverence natin sa Panginoon,
Pero kung wala sa atin yung hindi natin mapakita yung mercy ng Panginoon, hindi natin yung kanyang grace, long suffering, at saka goodness and truth, no? Maaari siguro na hindi na kabaliktaran ang ating magawa. So dapat ipakita natin ang ating reverence sa Panginoon sa pamamagitan ng magiging yung ugali natin, no? Makita sa atin yung fruits of the spirit, no? So sa church ni Christ, no, sabi niya, nakasulat, this is the name wherewith she shall be called, the Lord our righteousness, no? So ito ang dapat na itawag natin sa iglesia ng Panginoon, no? Kung ano siya sa harapan ng Panginoon. So ito ang tatak ng mga tao ng Panginoon, the Lord our righteousness, ayon pa sa Jeremiah 33:16. So itong pangalan na ito ay nilalagay sa bawat follower ni Christ, no? Ito ay kanilang heritage, no, bilang child of God. So sabi sa baba, this name is hallowed by the angels of heaven, by the inhabitants of the unfallen world, no? So yung pangalan ng Panginoon ay hinahallowed ng mga angels sa langit, ng mga inhabitants sa unfallen worlds, no? So sabi dito, when you pray, hallowed be thy name. You ask that it may be hallowed in this world, hallowed in you. So kung manalangin tayo, hallowed be thy name, dapat sa ating sarili ay natin, no? At saka sabi dito, kinikilala tayo ng Panginoon sa harap ng mga angels at bilang kaniyang anak. Sabi niya, pray that you may do without dishonor to the worthy name by which ye are called. So manalangin tayo na hindi tayo makagawa ng dishonor, no, sa worthy na pangalan na kung saan tayo ay tinawag, no? So tayo ay pinadala sa sanlibutan bilang mga representatives, no, ng Panginoon. So sa bawat sa bawat gawa natin sa ating buhay, sabi dito, ipakita natin ang pangalan ng Diyos, no? Tayo ay mga anak ng Diyos, no, sa pamamagitan ng ating gawa. Sabi dito, this petition calls upon you to possess His character. So, pag sinabi natin, hallowed be thy name, dapat ma-possess din natin yung karakter ng Panginoon. Kasi sabi niya, you cannot hallow His name, you cannot represent Him to the world unless in life and character, you represent the very life and character of God. So, hindi natin siya mahalo ang pangalan ng Panginoon kung sa ating karakter, no, hindi natin ma-manifest, hindi natin maipakita, no, ang karakter ni Christ. So ito lamang ang pamamaraan na tayo ay matanggap ng Panginoon at matanggap rin natin ang grasya at ang righteousness ni Christ, no? So yan ang sa subtopic na ating binasa, no? So ang sunod na subtopic ay sabi dito, thy kingdom come. God is our Father who loves and cares for us as His children. So ang Panginoon ay Ama natin na
nagmamahal at nag-care para sa atin, isip bilang mga anak niya. Siya rin ang great king of the universe. So yung interest ng kanyang kingdom is our interest. And we are to work for its upbuilding. So tayo ang mag-build ng ang gawain natin ay i-build up ang kingdom ng Panginoon. The disciples of Christ were looking for the immediate coming of the kingdom of His glory. But in giving them this prayer, Jesus taught that the kingdom was not then to be established, no? So, yung mga Hudiyo noon, gusto na nila, ini-expect nila na itayo na ang kingdom ng glory ng Panginoon, pero sa pamagitan ng pagbigay ni Jesus ng prayer na ito, tinuruan sila na ang kingdom ay hindi pa i-establish, no? Dapat, sabi nila, they were to pray for the coming as an event yet future. So, dapat mag-pray sila na ang pag-establish ng kingdom ay future pa, no? Pero ang petition na ito ay isang assurance para sa kanila. While they were not to behold the coming of the kingdom in their day, the fact that Jesus bade them pray for it is evidence that in God's own time, it will surely come. Kahit na hindi nila makita ang pagdating ng kingdom na ito sa kaarawan nila. So, dapat sa tinuruan sila ni Jesus na mag-pray kasi ito ay evidence, no? Na ang Panginoon sa kanyang panahon na i-establish niya ang kingdom na ito. So, the kingdom of God's grace is now being established. As day by day, hearts that have been full of sin and rebellion yield to the sovereignty of His love. So, yung kingdom ng grace ng Panginoon ay ini-establish ngayon, no? Araw-araw, kung saan yung mga puso na naging full of sin, no? Na makasalanan at rebellion ay nag-yield, no? Sa sovereignty ng pag-ibig ng Panginoon. Pero ang full establishment ng Kingdom of Glory ay doon mangyari sa pagdating ni Kristo, the second time, no? Kasi sabi sa Daniel, the kingdom and dominion and the greatness of the kingdom and is to be given to the people of the saints of the Most High. Sabi sa Daniel 7:27. Doon na nila ma-inherit ang kingdom na prepare para sa kanila from the foundation of the world, no? So, at saka doon na Christ will take to Himself His great power and will reign. So, the heavenly grace are again to be lifted up, and with 10,000 times 10,000 and thousands of holy ones, our Savior will come forth as King of kings and Lord of lords. Jehovah Emmanuel shall be King over all the earth. In that day, there shall be one Lord and His name one. The tabernacle of God shall be with men, and He will dwell with them, and they shall be His people, and God Himself shall be with them and be their God. So kung i-establish na yung Kingdom of Glory, yan na ang makita natin, no, na ang tabernacle of God ay kasama na ng tao, at saka ang Panginoon ay mag-dwell na kasama ng tao. Pero bago ito, sabi ni Christ, the gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. So before na ma-establish bago dumating si Kristo, sabi niya,
ang gospel, no? Gospel ng kingdom ay kailangan pa i-preach, no? Sa sanlibutan para maging saksi sa lahat ng mga nations, no? His kingdom will not come until the good tidings of His grace have been carried to all the earth, no? So hindi darating ang kingdom ng Panginoon o hindi pa si Kristo babalik kung hindi madala, hindi mabigay sa sanlibutan ang kanyang mensahe. No? So, yun lang, only those who devote themselves to His service saying, here am I, send me. No? So sila lamang yung nag-devote ng kanilang sarili sa Panginoon na nagsasabi katulad ng sinabi ni Isaiah na here am I, send me. Sabi niya, to open blind eyes, to turn men from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified. They alone pray in sincerity, thy kingdom come. So sila lamang na na nagabigay ng kanilang sarili, nagadebot ng kanilang sarili sa service ng Panginoon, na nagsasabi, here am I, send me, makabukas ng mga mata, no, ng mga bulag, no, bulag sa katotohanan, at saka makadala ng mga tao from darkness to light, no, and from the power of Satan unto God. Sila lamang ang para matanggap nila ang forgiveness ng kasalanan at ang inheritance, no, among them. So sila ang na-sanctify, no? Sila lamang ang maka-pray in sincerity, thy kingdom come, no? So kung sa panalangin natin pawang pang sarili lamang, hindi natin makamtan ito, no, na hindi tayo makapag-pray thy kingdom come. So dapat pag nag-pray tayo thy kingdom come, so nasa isip natin yung yung ibang mga tao na dapat madala sila sa Panginoon. Sunod, thy will be done in earth as it is in heaven. Sabi dito, the will of God is expressed in the precepts of His holy law, and the principles of this law are the principles of heaven, no? So ang will ng Panginoon ay ayon pa sa Psalms 40 verse 8 is the law of God, no? At ito rin ang prinsipyo ng langit, no? So yung mga angels sa heaven attain unto the higher knowledge than to know the will of God, no? So ito ang ng mga angels na malaman nila kung ano ang will of God and to do His will, at saka gawin kung ano ang will ng Panginoon. Yan ang pinaka-highest service na magawa nila, no? At saka doon sa langit, sabi dito, service is not rendered in the spirit of legality. No, sa langit, hindi legality ang service natin sa Panginoon. When Satan rebelled against the law of Jehovah, the thought that there was a law came to the angels almost as an awakening to something unthought of. In their ministry, angels are not as servants, but as sons. No? Doon sa langit, yung mga angels ay ang pagganap nila, yung pag-minister nila ay they minister as sons of God, no? Hindi servants. So mayroong perfect unity between them and their creator. No, para sa kanila ang pag-ibig sa Panginoon, ito ang nagiging
kaligayahan ng kanilang pagserbisyo, no? So, sabi dito, so in every soul wherein Christ, the hope of glory dwells, His words are re-echoed. I delight to do thy will, oh my God, ye thy law is within my heart. So, sa bawat isa, no? Sa kung saan, yung pag-asa ng makita natin sa puso ng bawat isa yung pag-asa ng kaluwalhatian ay mariiko ang salita ng Panginoon na nagsasabi, I delight to do thy will, O my God, no? Sa Psalms 40 verse 8, no? So itong petition, thy will be done on earth as it is in heaven, is a prayer that the reign of evil on this earth may be ended, that sin may be forever destroyed, and the kingdom of righteousness be established. So, itong prayer, thy will be done, no? On earth as it is in heaven. Ito ay isang prayer na para mawala yung paghari ng kasamaan dito sa lupa. At saka yung mga kasalanan forever na ma-destroy, at saka yung kingdom of righteousness ay ma-establish, no? So, then in earth as in heaven will be fulfilled all the good pleasure of His goodness. So, dito sa lupa ma-fulfill na ang lahat na mabuti, no, na naging kaligayahan ng kanyang goodness, no. So, sunod na subtopic, give us this day our daily bread. Sabi dito, the first half of the prayer Jesus had taught us is in regard to the name and kingdom and will of God. So, yung unang part, yung first part ng Lord's Prayer ay tungkol sa pangalan, kingdom, at saka will ng Panginoon. That His name may be honored, His kingdom established, His will performed, no? No, yung pangalan niya ma-honor natin, yung kingdom ma-establish, at saka yung will niya magawa natin. Sabi dito, when you have thus made God's service your first interest, you may ask with confidence that your own needs may be supplied, no? So kung nagawa natin ang lahat para sa Panginoon, doon pa tayo pwede pwede natin ma-ask yung mga pangangailangan natin at i-supply ng Panginoon. If you have renounced self and given yourself to Christ, you are a member of the family of God, and everything in the Father's house is for you. So, kung na-renounce natin, no, yung sarili natin at binigay natin yung sarili natin kay Kristo, tayo ay naging member ng kanyang pamilya ng Diyos, at sa lahat, no, ang lahat sa bahay ng Panginoon ay para sa atin. All the treasures of God are open to you, both the world that now is and that which is to come. No? So, ang lahat ay bukas para sa atin. The ministry of angels, the gift of His Spirit, the labors of His servants, all are for you. So lahat, no, pag minister ng angels. So kung tayo ay binigay natin ating sarili sa Panginoon, so yung mga angels mag-minister na sa atin, yung gift ng Holy Spirit bigay din sa atin, at saka yung labors ng kanyang mga servants, ang lahat ay para sa atin. Sabi dito, the world
with everything in it is yours so far as it can do you good. So ito ang kondisyon. Kung makadala sa atin ng kabutihan, lahat para sa atin. Even the enmity of the wicked will prove a blessing by disciplining you for heaven. So kahit na yung galit ng mga masama, magiging blessing pa para sa atin, no? Kasi dinidisiplina tayo para sa langit. If you are Christ, all things are yours. Kung tayo'y kay Kristo, lahat ng mga bagay ay atin, no? Pero tayo ay parang mga bata pa na hindi pa binigay sa atin, nilagay sa ating control, no? Ang ating inheritance. No? Hindi ini-entrust ng Panginoon sa atin yung mga precious possession. Baka kung mabigay tayo ni Satan, no? Katulad sa first pair, katulad nila Adan at Eva, doon sa Eden na bigay sila ni Satan. So yung precious possession hindi pa binigay sa atin ngayon. So si Kristo pa ang may hawak nito para sa atin, no? Sabi dito na ito ay safe, no? Sa hindi maano ng kalaban. So sabi niya, like that child, you shall receive day by day what is required for the day's need. No? So gaya ng bata, matanggap natin sa araw-araw kung anong kailangan natin, no? Bawat araw, sabi niya, every day you are to pray, give us this day our daily bread, no? So, yan ang dapat natin hingin sa Panginoon araw-araw. Bigyan tayo ng bread natin sa araw-araw. Material bread at saka spiritual bread, no? So, hindi tayo dapat dapat mag-worry kasi sabi dito sa Psalms 37:25, sabi ni David, I have been young and now I'm old, yet I have not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread, no? So, bigyan tayo ng Panginoon ng pangangailangan natin. So, kahit nasa kay Elijah, pinadala niya yung mga ravens, no? Sa Brook Cherith, no? Na nagbigay sa kay Elijah ng mga pagkain, no? So, ang sa atin lang, dapat tayo maging masunurin sa Panginoon para sa panahon na maghingi tayo, magpray tayo, give us this bread, give us this day our daily bread. So, mabigyan niya tayo, no? Ng material na pagkain at saka spiritual na pagkain. So, ano tayo sa sunod, no? Sabi niya, the prayer for daily bread includes not only food to sustain the body, but that spiritual bread which will nourish the soul unto life everlasting. So yung prayer natin na give us this day our daily bread, hindi lang yun pagkain para sa ating katawan, no, na masustain ang ating katawan, kundi spiritual din na pagkain na mag-nourish sa kaluluwa natin unto everlasting life. At saka itong bread na ito ay hindi lang para sa atin, no? So sabi dito, ipag-pray din natin na kung ano ang mga blessings natin, ma-share din natin sa iba, no? At saka itong bread na ito, si Kristo nagsabi, I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever, no? So Christ is the living bread, no? Sa atin pa yung si Christ is the word, no? Dapat palagi nating i-search ang word of God, no? Kasi yan ay ang living bread, no, na makapaghatid sa atin sa everlasting life. Sabi niya, in teaching us to ask every day for
what we need, both temporal and spiritual things, God has a purpose to accomplish for our good, no? So, sa pagturo sa atin na maghingi sa araw-araw sa ating pangangailangan, both temporal and spiritual, ang Panginoon ay may purpose na ma-accomplish para sa ikabubuti natin. He would have us realize our dependence upon His constant care, for He is seeking to draw us into communion with Himself. So dapat na tayo, palagi tayong dependent, no, sa Panginoon, no? Kasi gusto niya na malapit tayo sa Kanya. No? In this communion with Christ through prayer and the study of the great and precious truths of His word, we shall as hungry souls be fed, as those that thirst we shall be refreshed at the fountain of life, no? So sa pamagitan ng communion with Christ through prayer at saka pag-aral ng precious truths of His word, no, magiging tayo, gugutumin tayo, no? At saka i-feed niya tayo para na i-feed niya tayo sa ating mga pangangailangan. Forgive us our sins, for we also forgive everyone that is indebted to us. So Jesus, sabi dito, Jesus teaches that we can receive forgiveness from God only as we forgive others, no? So ito yung turo ni Christ, no? Na mapatawad lamang tayo ng Panginoon kung tayo ay marunong din magpatawad sa iba. No? So after completing the Lord's Prayer, Jesus added, "If ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses." So kung mapatawad natin yung mga kasalanan ng iba, mapatawad din tayo ng Panginoon. Pero kung hindi natin sila mapatawad, hindi din tayo mapatawad ng Panginoon. Sabi dito, "He who is unforgiving cuts off the very channel through which alone he can receive mercy from God." So kung unforgiving tayo, hindi tayo marunong mag-forgive, maputol yung channel kung saan ito lang kung saan maratanggap natin yung awa ng Panginoon. So sabi niya, we should not think that unless those who have injured us confess the wrong, we are justified in withholding from them our forgiveness. So hindi natin gawin na rason. Kasi hindi niya ako napatawad, so hindi ko rin siya patawarin. So iba 'yon, hindi yan sa Panginoon, no? So ay part nila 'yon, no? It is their part, no doubt, to humble their hearts by repentance and confession, but we are to have a spirit of compassion toward those who have trespassed against us. So kahit na hindi sila mag-confess, hindi sila maghingi ng tawad, so basta ang sa atin lang palagi tayong forgiving, no? Makaya nating magpatawad. Kahit na kahit however sorely they may have wounded us, we are not to cherish our grievances and sympathize with ourselves over our injuries. But as we hope to be pardoned for our offenses against God, we are to pardon all who have done evil to us, no? So, kung gusto tayong patawad ng Panginoon, so dapat magpatawad din tayo. So, sabi dito, forgiveness has a broader meaning than many suppose. When God gives the promise that He will abundantly pardon, so yung binigay ang promise doon sa 1 John 1:9, so sabi dito, dinagdag pa ng Panginoon, as if the meaning of that promise exceeded all
that we could comprehend, no? Sabi ng Panginoon, yung my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, said the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts, no? So God's forgiveness is not merely a judicial act by which He sets us free from condemnation. So hindi lang yon judicial act na ano tayo na set free tayo ng Panginoon sa condemnation. Sabi niya, it is not forgiveness only for sin, but reclaiming from sin. Hindi lang pagpatawad, kundi ni-reclaim tayo, binawi tayo ng Panginoon, no? Sa kasalanan. So, sabi dito, si David, mayroong true conception of forgiveness. Nung nag-pray siya, sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. No? So, nakita niya yung tamang conception ng forgiveness ng Panginoon. Kaya nag-pray siya, nabigyan siya ng malinis na puso, no? At baguhin ang tamang espiritu sa kanya. So, ang Diyos, sabi niya, God in Christ gave Himself for our sins. No? So, ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoon, ni Kristo, binigay niya ang kanyang sarili para sa ating kasalanan. He suffered the cruel death of the cross, bore for us the burden of guilt, the just for the unjust, that He might reveal to us His love and draw us to Himself. And He says, be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving each other, even as God also in Christ forgive you. No? So, ito ang sabi ng Panginoon. No? Let Christ, the divine life, dwell in you and through you reveal the heaven-born love that will inspire hope in the hopeless and bring heaven's peace to the sin-stricken heart. No? Which meets us at the threshold, that receiving mercy from Him, we yield ourselves to reveal His grace to others. The one thing essential for us in order that we may receive and impart the forgiving love of God is to know and believe the love that He has to us. No? So para isang bagay na kinakailangan para matanggap natin at saka ma-impart ang forgiving love ng Diyos ay dapat malaman natin at paniwalaan natin ang pag-ibig na mayroon siya para sa atin. No? Satan is working by every deception he can command in order that we may not discern the love that love. No? So, yung gawain ni Satanas ay dinideceive tayo, no? Para hindi natin ma-discern ang pag-ibig ng Panginoon. He will lead us to think that our mistakes and transgression have been so grievous that the Lord will not have respect unto our prayers and will not bless and save us. No? So, ang dinadala tayo ng kaaway sa pag-iisip na yung mga kamalian natin at mga transgression nagiging grievous na masyado sa Panginoon, na wala na siyang respect sa mga prayers natin at saka hindi na mag-bless sa atin, no? Hindi na tayo pagpalain, no? Sa ating mga sarili makita natin, no, na ang lahat ay mga weakness, no? Mga kahinaan, no? Nothing to recommend us to God. Wala makarecommend sa atin sa Panginoon. At saka si Satanas, sabi niya sa atin, hindi na kailangan, no? Hindi na kinakailangan na
kasi hindi na natin ma-remedy yung mga defects ng mga characters natin. Lalo na kung lumalapit tayo sa Panginoon, ang kaaway the enemy will whisper, sabi dito. It is of no use for you to pray. Hindi na kailangan mag-pray, no? Hindi ba nakagawa ka na ng kasamaan? No? Sabi niya, hindi ba kayo nagkasala sa Panginoon at nakabiolate ng sarili mong conscience? No? Pero sabi dito, but we may tell the enemy that the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. No? Pero kasi nakagawa na kayo ng masama, no? Nagkasala na kayo, ito ang maaari nating isagot, no? Na yung dugo ni Kristo na siyang naglinis sa atin sa lahat ng kasalanan. When we feel that we have sinned, we cannot pray. We have sinned and cannot pray, it is then the time to pray. So kung sa akala natin na tayo nagkasala at hindi na kailangan mag-pray, yon ang panahon na kailangan natin na mag-pray, sabi dito, no? So, isang punto lang, sabi dito, forgiveness, reconciliation with God comes to us not as a reward of our work. It is not bestowed because of the merit of sinful men, but it is a gift unto us, having in the spotless righteousness of Christ its foundation for bestowal. So yung reconciliation sa Panginoon, hindi na dumarating sa atin as a reward of our work, for our works, no, sa mga gawa natin. Hindi ito reward sa mga gawa natin, kundi ito ay binigay, ito ay gift, no? Regalo para sa atin, no? Galing sa kay Kristo, no? Dahil sa kanyang spotless righteousness. Na 'yon ang foundation ng pagbigay sa atin ng reconciliation sa Panginoon. So hindi din natin i-lessen yung guilt natin by excusing sin, no? Hindi na tayo hindi tayo magawa-gawa ng mga excuses sa kasalanan. Dapat kung magkasala tayo, dapat tanggapin ang kinin at saka magiging repentant tayo sa Panginoon, no? Kasi sabi dito, Calvary alone can reveal the terrible enormity of sin. If we had to bear our own guilt, it would crush us, no? So yung Calvary lamang, yung ginawa lamang ni Kristo doon sa Calvary, doon natin makita kung gaano ang ang bigat ng kasalanan. Kasi kung tayo ang magpasa ng guilt natin, sabi dito, it would crush us. But the sinless one has taken our place, though undeserving, He has borne our iniquity, no? So, si Kristo ang nagkuha na sa lugar natin. Siya ang nagpasan sa ating mga kasalanan kahit na hindi siya deserving, no? So, kaya, if we confess our sins, kung i-confess natin ang kasalanan natin, sabi dito, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness, no? So, sabi dito, a glorious truth, just to His own law, and yet the justifier of all that believe in Jesus, no? So, yung Panginoon ang nag-justify sa lahat na may pananampalataya sa kanyang anak na si Jesus, no? So, sabi dito, bring us not into temptation, but deliver us from the evil one. Temptation is enticement to sin, no? So yung temptation is an enticement to sin, and this does not proceed from God. So ang temptation ay hindi galing sa Panginoon. Kung hindi, ito ay galing kay Satanas, no? From the evil of our own hearts, at saka sa kasamaan ng ating sariling mga puso.
God cannot be tempted with evil, and He Himself tempteth no man, no? So, ang Diyos, hindi siya ang nag-attempt sa atin, no? Kundi, sabi dito, galing kay Satan at saka galing sa masama nating mga puso. Satan seeks to bring us into temptation, that the evil of our characters may be revealed before men and angels, that he may claim us as his own. So, ang ginagawa ni Satanas, tinitempt tayo para yung kasamaan sa ating mga characters mag-reveal, no, ma-reveal, makita ng tao at ng mga angels para siya ay makaklaim na tayo ay kanya, no? In the symbolic prophecy of Zechariah, Satan is seen standing at the right hand of the angel of the Lord, accusing Joshua. No, so nakita sa symbol na si Satanas nakatayo sa right hand ng angel of the Lord, no, ina-accuse of filthy garments at saka nag-resist sa gawain sa gawain, no. So sabi dito, ito ay nag-represent ng attitude of Satan toward every soul whom Christ is seeking to draw unto himself. Ito ay representation ng ginagawa ni Satanas na sa mga tao na gustong lumapit kay Kristo. So, kaya ang kaaway ay dinadala tayo sa kasalanan, no? Pagkatapos magkasala ng tao, i-accuse niya before sa heavenly universe as unworthy of the love of God, no? Na hindi na tayo worthy sa pag-ibig ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon kay Satan, sabi niya, "The Lord rebuke thee, O Satan, even the Lord that hath chosen Jerusalem rebuke thee. Is not this a brand plucked out of the fire?" No, so hindi ba ito ang brand na kinuha galing sa apoy, no? At saka sa kay Joshua, no? Sabi niya, "Behold, I have caused thine iniquity to pass from thee. I will clothe thee with the chains of garments," no? So at saka sa kay Joshua, sabi ng Panginoon, ang iyong mga kasalanan, no, ay I have caused thine iniquity to pass from thee. At saka sabi niya, palitan ko kayo ng cloth with chains of raiment. Palitan yung kanyang damit na kanina yung binasa natin na may maruming damit, no? So sabi dito, God in His great love is seeking to develop in us the precious graces of His Spirit. So yung Panginoon sa kanyang great love ay inaano niya na ma-develop sa atin yung mga mahalagang graces ng kanyang Espiritu. He permits us to encounter obstacles, persecutions, and hardships, not as a curse, but as the greatest blessing of our lives. So, pinapayagan ng Panginoon na maka-encounter tayo ng obstacles, mga persecution and hardships. Hindi curse, kundi mga malaking blessing para sa ating buhay, no? Every temptation resisted, sabi dito, every trial bravely borne gives us a new experience and advances us in the work of character building. So kasi kung ma-overcome natin yung mga temptation, nagiging strong tayo, no? Naga-improve tayo sa experience, naga-advance tayo sa character building, no? Sabi niya, the soul that through divine power resists temptation reveals to the world
and to the heavenly universe the efficiency of the grace of Christ. So yung kaluluwa na sa pamamagitan ng divine power ay nakaresist sa mga temptations, pinapakita sa sanlibutan at sa heavenly universe na effective no ang grasya ni Kristo. Siya, but while we are not to be dismayed by the trial, bitter though it be, we should pray that God will not permit us to be brought where we shall be drawn away by the desires of our own evil hearts. No? So, sabi dito, in offering the prayer that Christ has given, we surrender ourselves to the guidance of God, asking Him to lead us in safe paths. No? We cannot offer this prayer in sincerity and yet decide to walk in any way of our own choosing. So kung mag-pray tayo with sincere hearts, no, sincere tayo sa ating prayer, hindi na tayo mag-decide na maglakad sa ating sariling pagpili ng ating daan. No? We shall wait for His hand to lead us. We shall listen to His voice, seeing this is the way. It is not safe for us to linger to contemplate the advantages to be reaped through yielding to Satan's suggestions, no? So hindi safe na mag-venture pa tayo na kung mag-yield tayo sa suggestion ni Satanas, no? Sin means dishonor and disaster to every soul that indulges in it, but it is blinding and deceiving in its nature, and it will entice us with flattering presentations. So if we venture on Satan's ground, we have no assurance of protection from his power. So kung mag-venture tayo sa ni Satanas, wala tayong assurance mula sa Panginoon na maprotektahan tayo sa kanyang power, no? So far as lies, we should close every avenue by which the tempter may find access to us. So dapat isara natin ang bawat pwedeng madaanan ni Satanas, no, para hindi na siya magkaroon ng access sa atin. The prayer bring us not into temptation is itself a promise. If we commit ourselves to God, we have the assurance He will not suffer you to be tempted above that ye are able. But He will, with the temptation, also make a way to escape that ye may be able to bear it. No? So, kung i-commit natin ang ating sariling sa Panginoon, mayroon tayong assurance na hindi niya tayo bibigyan ng temptation above, no, na sa ating makaya, no. Kung di sa bawat temptation, mayroon siyang pamamaraan na maka-escape tayo, no, para maka-escape tayo diyan, no. Sabi dito, the only safeguard against evil is the indwelling of Christ in the heart through faith in His righteousness. So ang safeguard lamang natin, no, against sa evil is the indwelling of Christ. Yung kung ang Holy Spirit ay nasa puso na natin, yan ang safeguard natin sa temptation, no. So yan ang natin na ang only safeguard natin ay yung indwelling ng Holy Spirit sa mga puso natin. So sunod, thine is the kingdom and the power and the glory. No, so the last, like the first sentence, is the Lord of the Lord's prayer, points to our Father as above all power and authority and every name that is named. No? So sa simula, sabi dito, our Father who art in heaven. So ang last ay
nag-ano rin sa Father na siya ang nag-point na siya sa Father na siya ang nasa taas ng tanan, no? Yeah. Sa above all power and authority and every name that is named. The Savior beheld the years that stretched out before his disciples, not as they had dreamed, lying in the sunshine of worldly prosperity and honor, but dark with the tempest of human hatred and satanic wrath, no? So nakita ni Jesus na ang yung kanya mga disciples, no? Hindi sila nag-expect ng mga prosperity sa buhay, no? Kundi ang mga nakita ni Jesus ang hatred ng mga satanic agencies. Amid the national strife and ruin, the steps of the disciples would be beset with perils, and often their hearts would be oppressed by fear. They were to see Jerusalem a desolation, the temple swept away, its worship forever ended, and Israel scattered to all lands like wrecks on the desert, no? So ito ang naging experience ng mga early Christians, no? Na nakaranas sila ng mga persecutions, na nag-scatter sila, no? Pero sa iba, in other sa ibang nagiging nag-scatter din ang message sa iba't ibang lugar, no? So sabi dito, in the prayer that breached their daily wants, the disciples of Christ were directed to look above all the power and dominion of evil unto the Lord their God, whose kingdom ruleth over all, and who is their Father and everlasting friend. So sa sa mga gawain ng kaaway, doon lang tayo magtutok sa taas, no? Dinadirect tayo ni Kristo sa to look above all the power and dominion, kasi doon ang ating Panginoon na yung kanyang kingdom ruleth over all, and at saka yung siya yung ama natin, at saka everlasting friend, kaibigan natin. So yung nangyari sa Jerusalem, destruction of Jerusalem, symbol yon ng final ruin ng ng sanlibutan. Sa sa prophecy na sa pag-ubertura ng Jerusalem, ay yun ang partial fulfillment, no? At saka yung katapusan ay yung naga-portray rin siya ng destruction sa huling mga araw. So masyadong mahaba, malayo ng oras, no? So sabi dito, at paspas tayo, no? He who slumbers not, who is continually at work for the accomplishment of his designs, will carry forward his own work. He will thwart the purposes of wicked men, and will bring to confusion the counsels of those who plot mischief against his people. So, yung Panginoon na hindi natutulog, no, gumagawa para sa accomplishment ng kanyang ng kanyang mga plano. Siya ang mag-carry forward ng sarili niyang gawain. He will thwart the purposes of wicked men. Siya ang mag-thwart ng mga purpose ng mga masamang tao, at saka magdala ng confusion sa mga counsels ng mga tao na ng mischief against sa kanyang katauhan. He who is the King, the Lord of hosts, seated between the cherubim and amid the strife and tumult of nations, he guards his children. He guards his children still, no? So siya ang nakabantay pa rin sa atin.
He who ruleth in the heavens is our Savior. He measures every trial. He watches the furnace fire that must test every soul. When the strongholds of kings shall be overthrown, when the arrows of wrath shall strike through the hearts of his enemies, his people will be safe in his hands. No, so kung ano-ano man ang mangyari, no? Yung kanyang bayan ay safe sa kanyang mga kamay. Thine, O Lord, is the greatness and the power and glory and the victory and the majesty, for all that is in the heaven and in the earth is thine. In thine hand is power and might, and in thine hand is to make great and to give strength unto all. So, sabi dito, ikaw, Panginoon, ay ang greatness at ang lahat ng power, kapangyarihan at saka kaluwalhatian at ang victory and the majesty sa lahat ay nasa langit at sa lupa ay sa iyo, no? Sabi ito, sa iyong mga kamay nandiyan ang power, kapangyarihan at saka might, no? At saka sa iyong mga kamay, it is to make great and to give strength unto all, no? So dito natapos yung natin sa Lord's Prayer, no? So magandang gabi sa lahat at happy midweek. Maraming salamat kay Tatay Marsing sa napakagandang mensahe na kanyang ibinahagi sa atin. At sa punto pong ito, tayo na po ay dadako sa ating closing song at closing prayer po ng ating tagapagsalita.
Magampo ta. Amahan nga langit nun, Diyos nga maluluyon tagiya sa among ulam kinabuhi. Ginoo, salamat sa kahigayunan imong gihatag kanamo. Kay mo kami sa pagtuon sa imong mga pulong. Tabangi Ginoo mga kamaturan, magkapabilin sa mga kasing-kasing. Mahimo nga maaplikar sa mga tagsak kinabuhi. Ang paghampo nga imong gitudlo kanamo, among mga kinabuhian o maandam kami niya ng imong pagpadayag diya sa kalangitan sa pagkuha sa imong mga inanak. Tabangi ang tagsa-tagsa nga magmalahotayon lamang sa pag-alagad kanimo ning katapusan mga adlaw. Atagi kami sa imong grasya nga mabatukan namo mga pagsulay gadangat sa among tagsa kinabuhi. Ug usaha kami diya sa mga prinsipyo ug pagbubo sa imong balaan nga espiritu. Kining tanan among ginapasalamatan ug among ginalauman madawat pinaagi lamang sa imong bugtong anak sa Ginoong Hesus. Amen. Maraming salamat sa inyong pag-join at pakikinig sa ating Magic Prayer Meeting. At kung sino po yung merong mga prayer request sa mga nanonood sa Facebook Live, ay pwede nyo lamang pong i-comment sa ating live. At dito naman po sa atin, kung sino po ang merong prayer request, ay sabihin nyo lang po or i-chat nyo po dito sa ating Zoom. At muli po kayong inaaniyahan sa ating online program. Morning devotional alas 5 ng umaga at evening devotional naman po na magsisimula sa ganap na alas 6 ng gabi. Magandang gabi sa ating lahat and God bless.